So yun guys, welcome back dito sa The Network Lab video. So tuloy natin yung second part ng OSPF over IPsec VPN tunnel natin. So last time yung pinakita ko sa inyo, ito yung pinonfigure natin yung server, install natin yung Active Directory, and then pinonfigure natin yung LACP, tapos yung leak teaming, tapos nilagay natin sila sa kanya-kanyang VLAN. Okay, so ngayon, ang gagawin naman natin is configure natin tong pfSense tsaka yung switch natin dito. Pa-uplink to. Pero bago yun, lipat muna natin to si PCA dito kay sa LAN ni HQ pfSense kasi by default, itong IP ni pfSense na 0.11, 111, hindi natin ma-access yan. Ito lang yung ma-access natin, 1.1. So ngayon, testing rin muna natin pala kung meron siyang internet access. So may internet access siya. So puntahan ko si Windows 7. So by default naman, naka-turn on yung DHCP server ni pfSense sa LAN. So ang gagawin natin ngayon is DHCP lang natin to obtain. Yan, para ma-access natin yung web configurator ni pfSense. 1.1, kasi 1.1 to yun. Yan, 1.1. Ang gagawin natin ngayon is login tayo. Tapos, ang gusto ko kasi mangyari, itong browser ko, yan, ang gagamitin ko pang access dito sa pfSense. Para itong PC, lipat natin dito ulit. Next, setup natin. HQ, yan, pfSense. Okay, and then next. Next. Then, ito, kailangan natin disable to. Next. Hindi na natin babaguhin yung IP dahil di naman na natin gagamitin to eh. Ito na yung gagamitin natin pang access. Bigyan lang natin ng bagong password si pfSense para hindi yung default ang gagamitin natin. So wait lang tayo, ma-redirect and then finish. Inom muna tayo ng kape. So yun, okay. Ito yung dashboard ni pfSense. So makikita nyo, dito sa Windows 7 PC natin, maliit. Kaya kailangan natin configure yung one interface natin. Allow natin yung IP address ng PC ko. Yan. Dito sa mismong firewall. So ito yung IP address ng PC ko. Yan. Siya lang yung i-allow natin. Then save, apply. Pag-apply, testing agad. Ano ba IP ni 0.111. So 0.111. Yun. Okay, goods. Na-access natin si pfSense. So lipat na natin to. So tayo dito sa gig1/0. Okay, so dito yung sa taas, bilang 10. So login lang tayo. Yun. Tapos, ang gagawin natin, syempre, ito kasing apat. Ito, EM4, EM2, EM3, EM5. So, EM2, 3, 4, and 5. Yan yung i-aggregate natin. Punta tayo ng assignments. Log. Add lang tayo. Ito, 2, 3, 4, 5. Tama ba? 2, 3, 4, 5. Okay, and then LACP. Yan, meron naman kayo ditong choices. Pwede nyo basahin. Pwedeng failover, pwedeng load balance, round robin. So, default lang. Gawin natin going going to switch. Ayan. Diyan natin ang description. Wait lang natin matapos yung loading. So, kanina nakita nyo, dito, dalawa lang yung interface natin. So mamaya makikita nyo dadami yan. Okay, so nagawa na yung natin. So ang interface natin ay log 0. Tapos ito yung members, 2, 3, 4, 5. Yan, gawa tayo ng VLAN. Add natin. So yung parent interface is yung log 0. Then VLAN 10. Tapos for IT departments, VLAN 10. Then add tayo ulit. Parent interface, log 0 ulit. Yung parent interface natin yung yung ginawa nating aggregation. So for HR department yan. Next ulit, log 0, server naman, for servers. Yan. So parang ganito mangyayari yan. Gumawa tayo dito ng sub-interface. Pero sa link aggregation group natin siya, in-apply. Diba? Gaya lang sa router, kunwari interface gigabit 0/0.10, then .20, .30.40, diba? Log 0.30. So ito yung magiging IP address nila. Tapos itong mga IP address na to, yan yung magiging gateway nitong PCA, VLAN 10, ito. Itong dalawang PC rito, VLAN 20, ito yung magiging gateway. Itong server naman ay itong 30.1 ang magiging gateway. So, balik tayo. Sa interface assignment naman, yung VLAN 10, add natin. VLAN 20, add. VLAN 30, add. And so, save. And then, enable natin yan. Nating VLAN 10, IT, or IT na lang yan. IT VLAN 10. So, ang IP address daw ay 192.168.10.1/24 ito. Then, save. Save. And then, 20. So, HR VLAN 20. Static IPv4. 20.1 daw yung kanyang IP address /24. Ayan o. 20.1. And then, save. Apply changes. Next natin, itong OP3. Server, VLAN 30. Static din. 192.168.30. Ayan. Tapos ito, 24.
Save, apply changes. Okay, good. So kung makikita nyo, dito sa terminal, dalawa lang yung interface natin. So, ngayon, 5 na. Nandito na yung mga ano natin, mga VLAN interface natin, mga sub-interfaces. So, ngayon, ang gagawin naman natin, para tayong interfaces, ano yun? Status interfaces. Yan, up na silang 3. Yan. So ngayon, configure natin sa switch, ito, itong 4. So ano to? Lagyan natin ng name para i-time dito. Ito ay gig02, gi0/2, gig0/0, okay, so dito na lang yan sa taas. Gig0/0, ito naman pangatlo, 01, so dito yan. Tapos yung ito, ano to? 03. So, yan. Gig0/3. Yan. So ito yung i-bundle natin. Itong 4 na port. Ito tayo sa switch. Okay. So, label, configure terminal, interface range, gi0/0 to 3. Channel group 2. Kasi, ito channel group 1 na to eh. So, kailangan natin i-separate. Mode, active, kasi LACP. Okay, so exit, interface PO2, switch port, mode, switch port, trunk, encapsulation.1q, switch port, mode, trunk. Show interfaces, trunk. Show interfaces, trunk. Wala pa naka-trunk. Okay, wait. Configure terminal. Kulang ako yata ng ano. Kulang ako ng command. Switch port, mode, trunk. Show interfaces, trunk. Show IP and break. Naka-down. No, naka-down. Walang ya. So, interface range, no shot. Naka-down. Kaya pala eh. Save natin. So, show interfaces trunk. Yan. So, naka-trunking na yung port channel natin. Ito. Ito ay port channel 2. Yan. So, naka-trunk yan. Yan. So, show ether channels. Ether channel summary. So, ito yung una natin. Port 1. Port channel 1. Tapos ito yung port channel 2. Same sila. SU, in use, tsaka layer 2. Yung letter P, letter big P naman dito ay bundled in port channel. So, show interface PO2. So, meron tayong 4 gig bandwidth. Check natin kung anong nangyayari na. Punta muna tayo kay PCA. Lagyan natin siya ng IP address. So, properties 192.168. Oops, kulang pa pala tayo dito sa pfSense ng ano. Gagawa natin sila ng rules, yung parang default rules. Ito. Copy lang natin yan. VLAN 10, tapos VLAN 10 subnets. Tapos copy natin to. VLAN 20, tapos VLAN 20 subnets. Then save. Tapos copy natin para sa server naman. Then server subnet. Yan, to save. Okay, up pa rin sila. Ngayon, punta tayo kay Windows 7. Lagyan natin ng IP. Tapos ang gateway daw niya ay 10.1. So, check natin kung ano mangyayari. Yun. Karoon ng network. CMD. Ping 8.8.8. Yun. So, nakakalabas na yung ano natin. Wait lang. Dito tayo magano. So, nakakalabas na yung PCA natin papuntang internet. So, may connectivity na itong dalawa. Ngayon, try natin mag-disconnect ng isang cable dito. Habang nagpiping tayo ng continuous. Tapos itong isa, suspend natin. So, tuloy-tuloy pa rin. Suspend tayo ulit ng isa. So, tuloy-tuloy pa rin. Isa pa ulit. Tuloy-tuloy pa rin. Itong green naman. Suspend. Yun na, nag-time out na. So, makita nyo, kahit sinuspend natin yung mga connection dito, as long as, I mean, nag one by one tayo ng suspension ng link dito, pero nagtuloy-tuloy pa rin yung ping, di ba? So, since lahat nakasuspend, madi-disconnect talaga siya. So, resume natin, one by one ulit. Check lang natin kung babalik. Yan, bumalik na. Ayun, kasi meron ng connection. So,
resume natin ulit. Yan, tuloy-tuloy na rin yan. Tapos resume. Yan, bumalik. Kasi kaya nagka-time out kasi nag-negotiate yung dalawang yan. So itong isa naman, yung color yellow ulit, resume na natin. So lahat sila naka-resume na. Yan, goods na. So nakita nyo guys, nagkaroon tayo ng load balancing tsaka redundancy. So kahit mag-down tong dalawang cable dito or tatlo, meron pa rin tayong connectivity. Okay, goods na goods. So ngayon, ang gagawin ko naman is, ang gawin natin, ang gusto ko kasi gawin din ito, gawin din natin siyang, hindi, siguro sa next video na. Lagyan natin si Windows server ng IP. Ay, actually may IP na to. Yung gateway na lang. 30.1 ang kanyang gateway. Oops, mali. Hindi yan. Ito. 30.1. Okay naman siya. Meron na pala siyang internet. Open natin yung command prompt. So yun, nakakalabas na rin siya ng internet. So si PC, try natin i-ping si 192.168.30.254. Yung IP ni server or ni domain controller. So napiping. Ngayon, ang gagawin natin dito, babaguhin natin yung kanyang DNS. Dapat nakatutok yan dito kay domain controller. Join natin siya sa domain. Sabi natin PCA the network lab.local. So, lagay natin yung administrator account ni Windows Server Domain Controller. Yun. Welcome to the network lab. Restart natin. So, configure din natin pala yung server. Itutok din natin sa kanya yung DNS niya. Itutok rin natin sa kanya. 192.168.30.254. Yan. Tapos close. Yan. Punta tayo ng DNS. Yan. Wait lang tayo konti. Tapos, right click, DNS manager. So, wala pa tayong account para dito sa PCA. Pero, mamaya gagawa natin. Just double click lang natin to. Pag titingin nyo rito sa forward lookups, the network lab. Refresh lang natin. So, wala pa yung ito. So, conditional forwarders, or I mean, saan ko nga ba i-configure yun? Nakalimutan ko. Properties. Ito, yung forwarders natin. Ang edit natin dito ay, lagay natin 8.8.8. Tapos, 8.8, 4.4. Ayan, try natin. Ito, delete na natin itong mga ito. Ayan. So, okay. Yan. So, ito na si PCA natin. Nandito na siya sa forward lookup ni DNS. Gawa tayo reverse lookup para ma-resolve from IP to domain name yung server natin. Tapos, add tayo ulit. 192.168.10. Next. Dito sa 192.168.10.0 network, add natin dito yung pointer. Tapos, hanapin natin si PCA. Yan. So, okay. Dito naman, hanapin natin si 30.x or si Windows server natin or si domain controller. Yan. Okay. Goods. Wait lang. Properties. Check natin to kung okay. So, na-resolve yung 8.8 or yung DNS Google sa 8.8. Okay, goods. Punta tayo kay PC. So, wala pa siyang account. Gawa natin siya ng account. Users and computers. Expand lang natin yung The Network Lab. Tapos gawa tayo ng bagong na lang. New organizational unit. Pangalanan natin to VLAN 10 users. So, okay. Tapos sa loob nito, gawa tayo ng user. Sabi natin PCA. Tapos ang login niya, PC-A at thenetworklab.local. Tapos ang password niya is temporary lang to. Kasi gagawin natin, user must change password at next logon. So next. Oops, hindi gumana yung Hindi na lang natin yung complexity kasi. Yun, so meron na tayong user. Punta tayo dito kay Windows 7. Login tayo. Switch user tayo. Hindi na ito yung gagamitin natin. So ang login niya is PCA at the networklab.local. Tapos yung lumang password niya, and then manghihingi yan, sabi, change daw yung password. So, gawa na kayo ng password. So, yung password na to, yung gagawin,
Doon na yan sa user. Yung user na ang gagawa niyan. Changing password, then your password has been changed. Tapos preparing your desktop, yun na. So dito, na-join na natin sa domain to. Tapos nakagawa na tayo dito ng sub-interface. Kumbaga, ang nangyari dito, yung apat na port na to ni pfSense, binundle natin para maging isang logical, ano siya, maging logical interface. So, ang name ng logical interface na yun ay log0. Okay, so sa log0 na yan, sa interface na yan, gumawa tayo ng sub-interface para sa bilang 10. Ayun, para sa bilang 10, 20, and 30. So, ayan yung naging gateway itong mga to. Tapos, syempre, may ginawa tayong firewall rules. Saan yun? Dito sa pfSense. Yan, may mga rules yan. Yan. Para magkaroon tayo ng inter-VLAN routing. So, parang ang labas na ito is router on a stick. Pero ang gamit natin firewall. Tapos, meron tayong LACP or bundle. So, ito, configure na rin natin to. So, IP niya, IP 192.168.20.100/24. Ang kanyang gateway ay 20.1. Okay, so ping muna natin gateway. Uy, ba't di niya napiping? 20.1. Ano bang port to? Gig 11. Hindi pa kasi natin nalagyan. Nalagyan na ba natin ang IP? Oh, meron na. 20.1, meron na. Rules. HR VLAN subnets. Okay na. Ito, nakabilan na rin to. Show VLAN brief. Ayun, gig 11, tsaka 12. Gig 11, tsaka 12. Tama naman. Show interfaces trunk. Naka-allow naman. Lahat. Halos nga lahat naka-allow eh. Oh. Okay, so ganito yan. Gig 11 yan eh. So ganito mangyayari dyan. Baka nag-bug or something. Gig 11. So configure natin. Tingnan natin kung gagana. PC1. Show IP. Wala siyang IP, so IP. Ay. 168.20.100/24. Gateway niya 20.1. So show IP. So yan, may na-configure na tayo. So ping 192.168.20.1. Yun. So nagbug lang pala yung ano. Ping tayo ng Google DNS. So nare-reach na rin ni PC1 sa HR department yung internet. So ito namang isa, baka nagbug din to. Show IP. So ping 192.168.20.101. 20.1. So guys, yung mga IP addressing na itong mga computer na ito, yung mga PC dito, temporary lang to. Ang gagawin kasi natin is, gagawin natin DHCP server to, so siya yung mag-distribute ng IP sa mga to. Okay? Or itong pfSense ang gagawin natin DHCP server. Okay, so ano ba kinonfigure ko doon? Ping, IP. Duling na ako. IP, yan. So ping 192.168.20.1. So yan, pingable. 8.8.8. So yun, nakakalabas na. So balik tayo dito kay serve. Tama, ito, yun. So meron na tayong user. Nakalagay na yung user natin dito na ginawa sa Active Directory. So yan, makikita nyo, ayun, PCA. Tapos, kay server, ito yung ginawa natin. Okay? So dito sa bilang 20, hindi na tayo gagawa. Kasi, ano to eh, virtual PC, ano lang to eh. Ito yung interface niya, terminal. Yan, terminal lang siya. Hindi tayo makakapag-join sa domain. Pero pwede natin gawin, pag naging DHCP server to, or itong server, ipo-point natin yung mga DNS nito, itong dalawang PC dito sa server na to. Para makikita nyo dito, may DNS dito, DNS, and then makikita rin dito yung ano eh, yung domain name, the network lang. Okay. So ngayon, recap tayo. Sa ilang minuto na ba to? 35 minutes na. So, recap tayo guys. Ang ginawa natin ngayon is, pinag-figure natin tong apat na port ni pfSense, which is ito, EM2, EM3, EM4, EM5. Okay? Pinag-figure natin yan, and then, binundle natin sila para mag-form sila as one logical interface. Okay? And then, atos ang kinalabasan nun ay log 0. Ngayon, sa interface na log 0, gumawa tayo ng sub-interface para sa bilang 10, 20, 30. Yan. Makikita nyo rin yan dito sa terminal. Ito, yan o. Bilang 10, 20, 30. So, ito yung mga IP address. Okay? So, ayan yung magiging gateway. Ito yung magiging gateway na itong mga PC dito. Tsaka server. Yan. Then, itong apat na to, ng switch, kinonfigure natin yan ng port channel 2, LACP. Tapos, naka-trunk port din to. Ito, naka-trunk port din to.
para yung multiple VLAN dito sa baba niya is makadaan dito. Yan. So, mangyayari niyan, since bundled na sila, meron tayong load balancing tsaka redundancy. Nakita niyo naman ganyan, tinesting ko. Pag dinown ko tong isa, may ping pa rin. Dinown ko tong isa, may ping. Dinown ko tong isa, may ping. Unless, lahat to mag-down. Itong link na to or yung mismong mga device. Okay, so, yun lang muna for today's video, guys. So, next video ang gagawin natin is, try natin itong server mismo, ang maging DHCP server natin or itong firewall. Okay, and then after nun, testing lang tayo, confirm natin para maging totally okay na tong HQ natin. Pag naging totally okay na to, proceed tayo dito sa pag-configure na itong site A. Yun lang guys, stay tuned kayo. Maraming salamat.